Magandang gabi po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia at ating basahin ang unang sulat ni Pedro, chapter 2, verses 21 to 25. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti sa insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungang kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat tunay na dakila ka, makapangyarihan at mapagmahal. Nandito kami, mga anak mo, Panginoon. Pangunahan niyo po kami at samahan. Lalong-lalo na po sa aming pananambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ng iyong mga aral at tuntunin na gusto mong ibahagi, ipahayag sa bawat isa sa amin na magiging gabay namin at aming susundin sa aming pamumuhay. At ilalapit din po namin, Panginoon, na patuloy mo po ring sagutin, Panginoon, ang aming mga panalangin sa iyo in your perfect time. Lalong-lalo na po sa mga kapatid naming may mga karamdaman. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po to everyone. Ako po ang nataasan ngayon para magbigay ng pagpapatotoo. Sa ngayon po, ang pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon ay pagtatapos ko po ng aking pag-aaral sa kolehiyo. After ng ilang taon ay nakapagtapos rin po ako ng aking pag-aaral. Salamat po sa ating Panginoon dahil ginabayan niya po ako sa journey na ito at hindi pinabayaan. Simula sa araw-araw ng aking pagpasok, pagpasa ng mga requirements, ng project at exam sa bawat subject ay naging successful naman po ang lahat dahil sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Pero hindi rin po ito naging madali dahil may time po na na-aksidente po ako sa aking pagmumotor. Galing po akong OJT. Gawa rin po ng kaantukan. Ako po ay na-aksidente po sa aking pagmumotor. At nagsanhi po ito ng bali o fractured sa aking right wrist. Pero praise God pa rin po dahil naging maayos at naging okay naman na po ang aking kamay. And sa Panginoon pa rin po ang papuri at pasalamat. Bago po ako magtapos, nais ko pong iwanan ang Bible verse ng aking pinanghawakan nung ako pa ay nag-aaral. Ito ay matatagpuan sa Psalm 23:4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Your rod and your staff, they comfort me. Sa mga nag-aaral pa po o nagtatrabaho, lagi lang po nating tatandaan na ang ating Panginoon ay nandyan lang po palagi at hindi po tayo papabayaan. Maraming salamat po sa inyong lahat at good evening po.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa pong malaking karangalan na muli ay makapagdala po ng mensahe ng ating Panginoon Diyos sa inyo po, no? Sa great privilege po. Kumusta na po kayo? Diyan sa Pilipinas, nawa po ay ang patnubay at ang pagpapala ng ating Panginoon ay palagi pong sumatin. Ngayong gabi po, ang ating pag-aaralan is all about blindness, no? Yung mga bulag po sa mga bahid sa Bible, no? At nakasentro po ang ating pag-aaralan sa sa buhay po ni Bartimeo, no? Ito po yung isang bulag na pinagaling po ng ating Panginoong Jesus, no? Kung tayo po ay may mga Bible, ay samahan niyo po ako sa pagbasa po ng ating kasulatan. Ito po ay matagpuan po natin sa Aklat ni Marcos, Kabanata 10, talata 46 hanggang 52. Pinagaling si Bartimeo. Dumating si Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, na anak ni Timeo. Verse 47, nang narinig ng bulag na ang nagdadaan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya na sumigaw, Jesus! Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 48, pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Ngunit, lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus sa kanyang sinabi, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka. Ipinapatawag ka ni Jesus. Ang sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Verse 51, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ang tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. At sa verse 52 po, sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. At noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. No? Napakaganda po ng ang aklat nitong si Marcos, lalo na po itong si Bartimeo. No? Bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, alamin mo natin kung sino si Bartimeo. Sino po ba si Bartimeo? Si Bartimeo po ay isang bulag. And yung blindness po was common during the day of Jesus. Matagpuan po natin sa Matthew chapter 11 verse 5, Matthew chapter 15 verse 30, and Matthew chapter 21 verse 14. At ang kadahilanan po nito ay ipinanganak po sila na may depekto sa paningin, nagkakaroon po minsan ng injury, at minsan po naman ay sila po ay may sakit. Pangalawa po, si Bartimeo po ay isang pulubi. Napakahirap po ng buhay ni Bartimeo. He was poor. He was a blind man who lived and existed among the poor beggars na nandun po sa labas ng Jericho. Noong mga panahon pong yun, ang tangi pong ginagawa ng mga bulag ay yung maghingi ng limos, no? Pagkain, pera. Hindi po katulad ngayon na ang isang bulag ay
member na rin ating society. No? Marami na din bulag na may trabaho sa mga mall. At yung iba naman ay talaga nagsisikap na rin para sa... At yung iba, may pamilya pa. No? Yung ibang bulag ay may mga anak na din na kanilang tinataguyod. No? Mako na rin ng bulag ngayon. Kumikita na rin po sila. Hindi po katulad ng una, na katulad ni Bartimeo na talagang sila ay nag-exist lang dahil sa kanilang pamalimos. Number 3 po, si Bartimeo lang po ang tanging bulag na pinangalanan, no? This is very significant. Most of the miracles that Jesus performed were done for people who were not named, no? Hindi po pinapangalanan ang mga pinagaling o ang binigyan ng miracle ng ating Panginoong Hesus. At meron din po namang iba, ito po ay si Lazarus nung siya po ay nabuhay na magmuli. At when Jesus healed Malchus, yung nakakan po yung tenga ni Malchus, that Peter chopped off, no? At the garden. Bakit po kaya itong si Bartimeo lang ang nagkaroon ng pangalan? Si Bartimeo daw po ay sikat noong unang panahon sa kanilang simbahan, no? Baka siya po yung leader ng mga beggar doon. Siya po yung prominent leader sa church, si Bartimeo. And siguro, probably, due to him following Jesus, pinapollow po niya talaga si Jesus, no? And nagka-travel din po siguro si Bartimeo from town to town, from church to church, at nalalaman niya yung mga ginagawang miracle ng ating Panginoon. So, yan po yung Bartimeo. At siya po ay anak ni Timeo din, no? Masabi ko lang po, no? Si Bartimeo po ay walang ginawa sa kanyang buhay, kundi pumunta sa town after town, church after church, upang siya po ay malimos, no? Pero hindi po nawawala sa kanya yung kanyang eagerness na magkaroon ng normal life at makakita po siya muli. Na tuklasan po natin yung mga several lessons about faith in Bartimeo's life. Yung mga maaari nating makuha sa buhay ni Bartimeo. No? Ang number 1 po ay balikan po natin yung verse 47. Nang marinig niya si Jesus na taga Nazaret, ang naroroon, nagsimula siyang sumigaw. Sinabi niya, "O anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin." Dito po ay mapapansin natin na sa pamagitan ng kanyang pananampalataya ay nakikita niya ang mga bagay na pwede makapagbago ng kanyang buhay. Si Bartimeo po ay bulag lamang, no? Hindi po siya bingi. At siya po ay nakakarinig. Sa madaling sabi, sa lahat po ng mga miracles ng ating Panginoong Hesus ay nalalaman niya. Mga pinagaling, yung mga pagpapainom ng wines, no? Alam po lahat ito ni Bartimeo. Siguro po, dahil siya po yung pupunta siya town after town, church after church, ay naririnig niya yung mga kwento ng mga tao sa paligid niya kung gaano kagaling at kung gaano siya magpagaling ang ating Panginoong Hesus, no? Tayo rin po, sa pamagitan din po ng ating pananampalataya, ay nakikita natin yung mga bagay na magbabago sa ating buhay. No? Ating pong naririnig din yung mga aral at turo ng ating Panginoong Hesus na siyang nakakapag-uplift pa spiritually upang madagdagan pa yung ating knowledge sa buhay ng ating Panginoong Hesus na pwede nating magamit sa mismong ating buhay. Sa Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral, no? Tandaan po natin na si Bartimeo po ay bulag lamang at siya po ay nakakarinig at naririnig niya yung lahat ng mga ginawa ng miracle ng ating
Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng pananampalataya ay makikita natin ang mga bagay na makakapagbabago sa ating buhay. Number 2 po, sa verse 48 po, sinaway siya ng napakaraming tao upang tumahimik. Ngunit lalo siyang sumigaw at sabi niya, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Nananatili po yung pananampalataya ni Bartimeo kahit madami pong balakid, kahit maraming pumipigil sa kanya na siya ay tumahimik. Hindi po hinayaan ni Bartimeo na siya'y talunin ng nasa paligid sa kanya. Ngunit lalo pa siyang sumigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Siguro po nasa isip ni Bartimeo na ito na ang pagkakataon upang ako ay gumaling. Sasamantalahin ko na, nandito na sa harapan ko ang taong papagaling sa aking karamdaman. Pero talagang ito pong mga nasa paligid sa kanya, pinipigilan po siya eh. Maraming mga tao sa paligid niya nagsasabing tumahimik ka na lang. Ngunit persistent po. Ang kanyang faith ay nandun po sa kanyang buhay. For Bartimaeus, he was deeply aware of his desperate and urgent need for Jesus. That he was not going to let anyone to stop him. Wala pong makakapigil sa kanya. Ano po yung nakakapigil sa atin upang ma-experience natin si Jesus sa ating buhay? What does it take to get you to quit pursuing the things of God? Ano po yung nakakapigil pa sa atin upang lalo tayo mag-pursue sa mga bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus? Nanatili po yung pananampalataya ni Bartimaeus. Sa number 3 po, ang verse 49 po, basahin po natin, huminto si Jesus at ipinatawag siya. Tinawag nila ang bulag at sinabi, "Lakasan mo ang iyong loob. Tumindig ka." Tinatawag ka ni Jesus. Nagbago po bigla ang pananaw ng mga tao. Bigla pong huminto ang ating Panginoong Hesus at sinabi, "Patawag mo yung bulag." At dali-dali po yung mga nakapaligid sa kanya. Nagbulong na sa kanya. Dating pumipigil sa kanya, ngayon naman yung nagpupush sa kanya. "Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka, tinatawag ka ng ating Panginoong Hesus." Siguro po ay nandun na sa isip ni Bartimeo na ito na yung pagkakataon, no? Ito na yung papagaling sa akin. At andun po yung pag-uudyok ng mga nakapaligid sa kanya. Ito ba yung tunay na Mesaya na nagpapagaling ng mga karamdaman? Ito na yung pagkakataon. Katugunan ng ating pananampalataya, no? Ito po yung pananampalatayang napakalalim ni Bartimeo na siya ay tatawagin ng ating Panginoong Hesus. There will be times when God will speak to you and tell you to go to someone to cheer them up and guide them to Jesus. There will be time when Jesus will send people into your life to encourage you and to point you to Jesus. May mga tao po na darating sa ating buhay na magpapakilala sa atin ang ating Panginoon Jesus. Dumating po ang aking asawa sa aking buhay, si Milka, at siya po ay nagpakilala kay Jesus sa aking buhay, at ako po naman ay pinakilala ko si Jesus sa aking mga pamangkin, sa aking mga kapatid.
na ngayon naman ay nandun na din po siya. Ang aking mga kapatid ngayon ay may mga kanya-kanya ng ina-attendan ng mga Christian churches. No? Namunga po yung katugunan ng pananampalataya. Hindi po tumigil at imbes ay nanganak pa po ang pananampalataya. Sa verse 50 po, itinapon niya ang kanyang balabal, tumindig, at lumapit kay Jesus. Iiwan ang mga bagay at gawi dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nakita po natin doon na ang balabal po ay isang napakalaking possession nung una, sapagkat ito po ay panlaban nila sa lamig at panlaban po sila sa init ng mga panahong iyon. Pero po ano po ang ginawa sa napakahalagang possession ni Bartimeo? Ito, napakahalagang possession po yung kanyang balabal. Ang ginawa po niya, itinapon po niya. Siya po ay tumayo at lumapit kay Jesus. Ang kanya pong symbolizes yung kanyang faith na kahit ano ay gagawin niya upang makalapit sa ating Panginoong Jesus. Ano po yung mga possession natin na kailangan nating tanggalin, kailangan nating iwan dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus? What is your faith in Christ calling you to leave behind? Is there something you must let go in order to follow Jesus, where He wants you to lead you? Faith is willing to let things go. Iiwan ang mga bagay at gawi dahil sa ating pananampalataya. Sa verse 51 po, sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang nais mong gawin sa'yo? Sumagot ang bulag, Guro, nais ko pong makatanggap ng aking paningin. No? Straightforward po ang question ng ating Panginoong Jesus kay Bartimeo. At straightforward din ang sagot ni Bartimeo. Wala nang maraming pasikot-sikot pa. Ano ang gusto mo? Ang sagot ni Bartimeo, gusto ko pong makatanggap ulit ng aking paningin. Nakalagay pa doon, Guro, no? Napakataas po ng respeto ni Bartimeo sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung sinasabi natin pag tayo po ay nananalangin na sabihin natin sa ating Panginoon yung talagang gusto ng ating puso. Sabihin natin sa Panginoon kung ano yung gusto natin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, gusto ko po ng kotse. Pag-isipin pa niyo yung Panginoon kung anong kotse gusto niyo. No? Sabihin niyo na po diretso, Lord, dati po, nung kami po ay nakatira po sa Parañaque, maikwento ko lang po, ay nagpipray po ako na Lord, bigyan niyo po naman ako ng lumang kotse. Kahit luma lang po, yung punta po lang namin sa church. At true enough, binigyan po kami ng Panginoong Hesus ng isang kotse na 1992 Toyota Corolla na kulay blue. No? Yun po yung hiniling ko eh. No? You have to be diretsuhan na po yung paghiling. Direkta na po. No? Pero matagal po, bago ibinigay, in His perfect time ay binibigay niya. Sabi ko, Lord, bakit di naman yung bago ang binigay mo? Siguro po, sabi na, yun ang hiniling mo sa akin eh. Yun ang ibibigay ko sa iyo. True enough, yun po yung binigay niya sa akin. And after that, palagi po nasisira. Sabi ko, Lord, baka naman gusto niyo akong bigyan ng bago-bago. Medyo bago ng kaunti, Lord. Ayaw ko manalangin eh. Then, in His perfect time, ay binigyan niya po ako ng 2000, model 2002 naman, no? After 1992, 2002 model naman binigay niya sa akin. Good enough, no?
Ang sa akin po naman ay makapunta lang ako sa point A at sa point A to point B is good enough. Wala pong problema sa akin kahit luma ang kotse at bago. Basta ang aking objective is makapunta lang ako sa aking dapat puntaan ng maayos at walang sira. At yan po yung binigay ng Panginoon. No? Kung ano po yung hiniling ko, ayun po ang binigay. Katulad din po ng ang sinasabi po ng ating si Bartimeo, straightforward. Gusto ko po ay makatanggap ako ng aking paningin. Tayo po kaya, pag tinanong tayo ng Panginoong Hesus, what do you want me to do for you? Anak, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Siguro po isipin natin, ano nga kaya ang hihilingin ko sa ating Panginoon. I think how you answer the question reveals a lot about you. Kung ating Panginoong Hesus, we're standing in front of us, how would you answer that question? Paano natin sasagutin yung katanungan iyon? What do you want? What do you want Jesus to do for you? Pero si Bartimeo po, gusto ko paningin. Tapos, wala nang ibang detalye na gusto niya. At sa verse 52 po, sinabi ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaagad tinanggap ng bulag o ni Bartimeo ang kanyang paningin. Siya ay sumunod kay Jesus sa daan. Your faith has healed you. Napakaganda po ng kwento ni Bartimeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagaling ka ng iyong panalangin, ng iyong pananampalataya. Tinanggap niya ang kanyang bagong paningin. Faith saves. Si Bartimeus po ay isang illustration of how Jesus does the saving. Sa Acts 16:31, Paul said, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." Faith saves, faith rescue, faith heals you of your spiritual darkness. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For you are saved by grace through faith, and this not from yourselves, is a gift from God." And sa 1 Peter verse 1 to 8, you love him even though you have never seen him. Though you do not see him now, you trust him and you rejoice with glorious, inexpressible joy. The reward of trusting him will be the salvation of your soul. Ganda, ano po? Faith saves, faith rescue, faith delivers you from the kingdom of darkness. At ang pinakahuli po ay yung pagsunod. Siya ay sumunod kay Jesus sa daan. Bagong paningin, wala na ang kanyang pagkabulag, siya ay bago na. Si Bartimeo na dating bulag ay nakakita na. At ngayon ay isang ganap na mananampalataya sa ating Panginoong Jesus. He can say, "I was blind, but now I can see." He went from darkness to light, and at the end of verse 52, ang sabi po ni Mark, Apostle Mark points out that he followed Jesus down the road. Ito po yung pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Ang kwento po ni Bartimeo ay nagre-represent sa ating lahat bago po tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Bago po natin makilala ang ating Panginoong Jesus. We are spiritual blind.
We live in darkness. And we are dominated by darkness in our life. We are beggars. Tayo po'y pulubi. Before God, we are poor and in need of much faith. We are desperate and need great help. But when we accept Jesus as our Lord and personal Savior, darkness turns to light. Light dominates our life. Jesus saves. And we have to follow Jesus. Ang ating panampalataya sa ating Panginoong Diyos, ang ating kailangan sa panahon ito, na lalo nating pagbuklodin, lalo nating pagtibayin, makakaasa po tayo na ating Panginoon ay tutugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Tayo po'y manalangin. Diyos ang makapangyarihan, maraming po salamat sa buhay ni Bartimeo na ipinakita mo sa amin. At once is spiritually blind, ang kanyang pong blindness ay hindi naging hadlang sa kanyang panampalataya sa ating Panginoon Jesus. Ang kailangan po natin ay tayo ay sumunod sa Kanya, na tayo mananampalataya at nakakilala sa Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa aming buhay na inaalay namin sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen, Amen, and Amen. Ikaw, Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Ikaw, Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadagilahin, nag-uumaw sa piling mo, ang kagalaran sa puso ko, ngayon kay naman, Panginoon. Hallelujah! Woo! Tayo mo lang! Ikaw, Yahweh, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Ikaw, Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadagilahin, nag-uumaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadagilahin, nag-uumaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Panginoon. Woo! Hallelujah! Palakpakan po natin si Lord. Amen! Woo!
Atin pong basahin mula sa mga awit 86, 3-4. Ikaw ang aking Diyos, ako'y iyong kahabagan. Sa buong maghapoy siya'y tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Ang ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa gawing ito. Maraming salamat na kami ay nakasamba po sa iyo. Nagbigay kami ng panahon para sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa anak na ginamit mo na maghatid ng iyong salita. Ay patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang samahan sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Sa pagkakataong ito, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.